Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon dumako naman po tayo sa Maynila patungkol po dito sa aking napanood na video o balita na pinakita na naman po kung gaano po kahina sa kanyang pamumuno ang mayor ngayon ng Maynila na si Hani Lacuna. Napakahina talaga nitong mayor na at naging mayor. Panoorin po ninyo. Masasabi po sa mga kumakain, gabundok na sobrang bahong basurang perwisyo sa mga residente sa Maynila. Delikado na nga yan sa kalusugan, nakakaapekto pa sa negosyo at nagdudulot ng traffic. Parang alam niyo, parang naaamoy ko yung basura nung sinabi ni Jiggy Manikad yung balita di. Parang alam niyo, nakakasulasok na pagkabaho-baho. Nakaraan meron ako nakapanood na balita, yung gumahakot ng basura, yung katas, tumatapon sa kalsada, ang daming nasisemplang na mga nakamotor. Ngayon naman, hindi hinahakot yung basura. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Gabundok na tambak ng basurang hindi nakolekta ang pumerwiso sa mga residente ng Maynila kaninang umaga. Ayon sa mga residenteng nakausap ng News 5, nagsimula ng maipon ang basura bago pa pumasok ang bagong taon. Bago pa pumasok ang bagong taon? Aray! Anak ng teteng ka talaga. Napaka-weak mo naman. Wala talagang kwenta mayor ng Maynila ngayon. Sa kahabaan nga ng Pedro Hill. Tapos na parang ayaw mo pang pabalikin si Yorme. Kapit tuko ka dyan sa pwesto mo, pinapabayaan mo naman yung mga constituents mo. Sa Santa Ana, Maynila, bawat kanto may tambak ng basura. Si Mang Rene, 2 araw nang hindi makapaglatag ng panindang ulam. Nasa tapat kasi mismo nila ang mga basura. O, di ba? Nakapamerwisyo ka pa ng mga nagnenegosyo. Nangangamoy. Sino man makakain pag mabaho po, di ba? Perwiso rin ang dulot ng basura sa maliit na kapehan ng tanod na si Angelina Felipe. Talo na raw kasi ng masangsang na amoy ng basura ang mabangong aroma ng kape. Kaya sabi niya sa mga residente, huwag na muna magtapon kasi hindi nga kinukuha ng truck ng basura. ganyan din ang di kaaya-ayang tanawin sa Sampaloc, Maynila. Pinag-iisipan na tuloy ni Ronel Reyes kung ipapasyal pa ba sa labas ang kanyang 1 taong gulang na anak. Alam mo naman mga bata, mahina pa mga immune yan eh. Sa Tondo, sinakop na ng mga basura ang isang lane ng kalsada. Bumagal tuloy ang daloy ng trapiko roon kanina. Kamot ulo na lang tuloy ang tricycle driver na si Joel Sahod. Hiling niya sa mga kolektor ng basura. Mabilisan pagkuha ng basura po sir. Para hindi naman makabala sa traffic. Sa isang pamilyan sa San Andres Bukid, sako-sakong basura ng buko na Alam niyo, sa totoo lang, hindi ganito yung post ni Mayor Hani. Pinagtatakpan niya itong malaking problema na dinaranas ngayon ng mga taga Maynila. Ng salad nitong holidays ang naghihintay rin na makuha ng truck ng basura. Dito sa Onyx Street, sa mismong kalsada na itinambak ng mga residente ang kanilang mga basura. Ang tanong nila ngayon, kailan kaya ito mahahakot? Ayon sa lokal na pamahalaan ng Maynila, ayan no, pinepay loader na. Loader na yung nagtutulak ng basura sa dami ng basura. Baho. Ang baho ng Maynila, dugyot. Dinugyot mo, Hani, doktor ka pa naman. Dinugyot mo ang Maynila. Ano ba yan? Nakakasulaso kayo. Tapos kung ano-ano pa sinasabi kay Yorme. Samantalang ayan, dinudugyot mo pala yung Maynila. dumami ang basura ng tila nagpabaya ang dating kolektor ng basura na natapos na ang kontrata nitong December 31. Nagpabaya daw yung kolektor ng basura. Pinabayaan daw. Tapos na yung kontrata nung December 31. Ano yun? Kukuha ka ng bago January 1? Makikipag-usap ka sa bagong contractor January 1, tapos na kasi nung December 31. Diba dapat inaagapan to? Kung merong matatapos ang kontrata ng December 31 sa pag-aakot ng basura, at least November pa lang or October pa lang, nakipag-usap ka na sa bagong contractor, sa bagong kumpanya na hakot ng basura, tapos paumpisahin mo sila.
pagdating ng December, o kalagitnaan ng December, o kung ano man ang inyong mapag-usapan, para, diba, habang matatapos ang kontrata nung isa, December 31, maraming umahakot. Panahon ng Kapaskuhan. Nako, galugad namin dati yan, yung Divisoria. Kami ng mga tita ko, namimili kami dyan. Mga paninda, panregalo. Kami ng nanay ko, namimili kami dyan. Mga kamag-anak ko. Kasama ako dyan. Nalilibot namin yan hanggang Arangke. Dyan sa, yung nakalimutan ko yung pangalan ng mga pinupuntahan namin, bilihan ng laruan. Yung isang dyan, isang iskinita o isang kalsada dyan. Puro laruan ng paninda. Diyan kami namimili, kaya alam ko kung gaano kabaho ang Maynila noon. Lalo na yung pang mga kabayo, mga karetela, sa kalsada lang umiihi. Tapos ngayon, ganyan ang matutunghayan mo. Parang alam mo yung sabi ko, ay iba talaga si Yorme. Grabe talaga ang political will ni Yorme. Kasi alam nyo kung ito, si Yorme pa rin ang namumuno sa Maynila, hindi mangyayari to. Kaya lang nga po, yung pinagpasahan niya, akala kasi ni Yorme, kayang-kayang ipagpatuloy ni Hani Lacuna ang kanyang mga nasimulan. Yung pala, tutulugan lang to. Walang gagawin pala para sa mga ganitong kasi alam nyo sa totoo lang napakasimple nito Diba? Kunwari magsimula ang pag-akot ng basura December 20 nung bagong kumpanya para dadaan ng Pasko bagong taon magkatulong sila nung dating kumpanya, nung dating kontratista. Ngayon kapag paparating na yung Pasko, kung gaano karami humahakot ng basura doon sa dating kontratista, ngayon, tatapatan ng bagong kumpanya na maghahakot ng basura, di napakaraming truck ng basura, hindi maiipon ng ganito. Kapag natapos ang kontrata ng December 31 ng lumang kontratista, lumang humahakot ng basura, pagdating ng December 1, yung bagong nakakontrata, sila ang humahakot, diretso ang trabaho. Hindi po matatambakan ng ganito karaming basura ang Maynila. Kasi buong Maynila to Onyx, Divisoria, Sampaloc, San Pedro ba yung sinabi kanina? Napakaraming lugar Buti sana kung Quiapo lang o kaya Sampaloc lang, hindi. Kahit saan lumingon, sa Tondo daw po, bawat kanto may tambak ng basura. Anong klase kang mayor? Wala kang kwenta pag ganyan ka, di ba, Hani? Iniwan umano nito ang basura ng nagdaang Pasko at bagong taon. Nagdaang Pasko at bagong taon pa! Aray! Boom! Isisisi mo sa dating humahakot ng basura, parang ikaw ang nagpabaya, Hani Parang wala kang kwentang mayor. Ito po ay sinaluna nung panibago nating service provider, including those na lahat ng nakolekta ng January 1. Naging 4 times the regular collection natin. Diba? Kita nyo? Palusot no? Palusot.com. Aray! Tingali na ko yun. Dapat, December pa lang, pinag-converge mo na yung, kumbaga yung pinagsama mo na, yung lumang kontrata at bagong kontrata, naghahakot pa rin ng basura, sabay sila, hindi sana natambak ng ganitong karaming basura ang Maynila. Usa na raw ang pagkolekta ngayon ng 71 truck mula sa dalawang bagong service provider para mayalis na ang lahat ng mga basura. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng dating kolektor ng basura sa Maynila, pero hindi mo na sila nagpa-unlock ng pahayag. Nagbabalita mula sa... bakit sisisihin mo yung dating kontratista? Diba? Ang dapat na uma-action dito, yung LGU. Hindi ba niya alam na kada bagong taon sa Pasko maraming basura ang Maynila? Bakit wala ba yan sa Maynila?
Nakatunga nga. Amoy malupit. Baka nagkukuya-kuy sa bahay. Baka na naging busy sa pangangampanya, early campaigning. Aray! Boom! Dahil kabadong matatalo na ni Yorme Isko Moreno. Dave, Diba, kita nyo, karaming basura na yun, hindi mo inagapan. Baka mas magaling pa ako dyan kung ako mayor eh. Dapat ako nalang mayor dyan eh. Ako sa'yo, honey, kung ikaw mismo naghakot ng basura dyan eh. Pero yung isisisi sa dating kontratista ng basura, aray! Boom! Palpak ka talagahan. Inggit ka, no? Inggit ka, palpak na yan. Ito, Papa, tignan nyo po yung post ni Honey Lacuna. well, Tignan nyo, ito, pakita ko sa inyo. Ngayon, ito po yung post ni Honey Lacuna sa kanyang FB page. Ito po ay post niya. Ayan January 1. January 1 po. At nakalagay dyan, para po sa kalaman ng lahat, sinimulan na po natin ngayong araw ang pag-aalis ng mga tent sa kalsada ng Divisoria. Yan, nililinis daw po nila yan. Inayos nila, nilinis nila. Walang problema, okay yan, di ba? Pero bakit hindi mo pinopost na tambak ang basura dyan sa Maynila? Ito. Ayan, ito, palusot niya. Yan yung palusot niya. Ito po ay pinost niya kahapon, alas 7 ng umaga. Sabi niya dito, katulad po na una nating sinabi, ang kapabayaan na nakaraang garbage collector ay ayusin natin kung kaya't dalawa na po ngayon ang mahakot ng basura sa lungsod, ang Metro Waste at PhilEco. Ang nagdaang Pasko at bagong taon ay nagdulot ng 400% na pagtaas ng basura sa Maynila. Basic na yan, di ba? Automatic na yan. Alam mo dapat yan. Ba't tatanga-tanga ka na hindi mo alam yan? Bakit hinintay mo pa na magkaroon ng gabundok na basura sa kamo aaksyonan? Aray! Boom! Ingot. Diba kaingotan yan eh? Ingotan yung pinapairal mo, honey. Diba dapat, matik na yan, nakatanim na sa utak mo yan. Ilang taong ka ng mayor? Ilang taong kang vice mayor? Dapat alam mo, na kada bagong taon, Pasko, o pista ng Nazareno, o pista ng kahit anong mga barangay dyan sa Maynila, talagang magkakaroon ng problema sa basura at magiging gabundok ito. Kahit anong okasyon. Hindi yung pag-aanuhan mo 400%. Dahil sa bagong taon at sa Pasko. Matik na yan eh. Ano yan? Tanga ka, hindi mo alam yan. Hindi ka ba taga Maynila? Palibasa, hindi ka katulad ni Yorme na naglilibot sa Maynila. Natutulog ka sa pansitan. Aray! Boom! Napakadali lang yun eh. Kung inagapan mo, wala pang Pasko, wala pang bagong taon, inagapan mo na, diba? Pinadami mo na ang mga humahakot ng basura. Pwede naman palang 2 kumpanya ang naghahakot ng basura. Bakit ganon? Hinintay mo pa na maging kasing taas ng Mount Everest. Ang basura sa Maynila. Inggit ka, no? Ako mainggit dyan, ang baho-baho. Wala ka talagang kwentang mayor. Yun lang yung ano niyan. Yun lang yung katotohanan niyan. Wala kang kwentang mayor. Mahina ka pagdating sa pag-iisip ng dapat na mga madalian, agarang solusyon para sa mga constituents mo. Hindi ka natuto sa bilis kilos ni Yorme Isko Moreno. Mahinang mahina. Dapat
iral mo, bilis kilos. Mabilis ang aksyon at solusyon sa problema. Hindi yung maghihintay ka pa na magkaroon ng gabundok na basura sa kamuha aksyonan. Ipopost mo at isisisi mo sa dating kontraktor. Sus Mariosep talaga. Ano ba ang klase itong mayor na to? Ay, kaya po sa mga taga Maynila dyan, alam nyo na yan. Di na kailangan i-memorize yan. Alam nyo na yan, pagdating ng 2025, kung sino ang dapat na bumalik sa Maynila para hindi ninyo maranasang muli ang gabundok na basurang to kada Pasko't Bagong Taon. Alam nyo na yan. Sigurado ko, alam na yan ng ating mga kababayan sa Maynila. Bakit? O, dito sa mga nakaraang survey, sino ba nanguna? Si Yorme Isko Moreno. Yorme pa din ang sigaw ng taong bayan. Yorme pa rin ang sigaw ng mga kababayan natin sa Maynila. Bakit? Nung panahon ni Yorme, hindi nila to naranasan. Pag-upo pa lang ni Yorme as mayor ng Maynila, nilinis niya kagad ang Divisoria. Nilinis niya kagad ang mga iskinita, ang mga tawag dito, yung estero, pinaganda niya ang Maynila. Pero sa panahon ng isang doktora, naging dugyot ang Maynila. Ay, nako. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first. Salamat po, bye bye po. Thank you.